tulong ng All the Answers. Anong imaginary line na humahati sa mundo? Meron bang orasan na laging tama? Nakakita na ba kayo ng taong nakatira sa space? Gusto mo bang alamin kung saan matitikman ang mga masasarap na pagkain? Sasagutin natin. Representative Philippines. I know you, Carlos, and I know what these two golds mean. Because I've known from your first steps, since you liked to climb, since you've liked to reach further. I've known you since you used to bend your ankles and close your eyes from exhaustion. And I know how much it bothers you when things get out of line. I know you for your effort and your strength. I know you for being the first in the history of the Philippines to have these records. That's why I know, Carlos, how much these golden triumphs mean. But more than anything, I know you by the metal of your soul. Do you know who I am? I am the future that knows everything. And because I know you, Carlos, I know what I'm going to see again in LA. Sabi nila, laro lang daw ang sports. Pero ang totoo, sports is a great teacher. It teaches discipline. It teaches grit. And it teaches teamwork. Sa sports natututo maging champion sa buhay. Get your child into sports today. Thank you very much, the East Crew! Kung ang sinusukat ng latitude ay ang layo ng north o south ng equator, ang longitude ay sumusukat naman sa distansya sa east o west ng ano? A. Vertical equator. B. Prime meridian. Or C. Continental divide. Kung ang sagot mo ay B, Prime Meridian, tama ka. Ang equator ay isang bilog na latitude paikot sa planeta na naghahati sa northern at southern hemispheres ng Earth. Ang prime meridian naman ang longitudinal line sa palibot ng Earth na naghahati sa eastern at western hemispheres. Ang longitude at latitude ay importante para sa mga cartographer o yung mga gumagawa ng mapa at globes. Mga tanda o markers ito para malaman kung nasaan ka at anong direksyon ka pupunta. Ginagamit ito ng mga explorer bago pa dumating ang modern technology. I believe! Thank you very much, the East Crew! Ito pang isang tanong para sa inyo. Noong Age of Exploration, anong mahalagang bagay ang tumulong sa mga barko para matukoy ang longitude nito? A. Telescopes. B. Clocks. Or C. Star charts. Ang sagot ay B, clocks. Para masukat ang tamang longitude, kailangan ng mga gamit na nagsasabi ng tamang oras. Sa tulong ng chronometer, may ikukumpara mo ang kasalukuyang oras sa lugar na kinatatayuan mo sa Earth at sa oras sa ibang lugar, tulad ng London. Pag ginawa mo yun, malalaman mo na ang iyong longitude. Bago na-imbento ang chronometer, nalalaman ng mga navigator ang longitude sa paraan na tinatawag nilang dead reckoning. Ito ang proseso ng pagtansya ng distansyang nilakbay base sa bilis ng biyahe at sa layo ng isang nakapirming bagay mula sa kinaroroonan mo. Ang paraang ito ay may dalawang problema. Ito ay hindi scientific at hindi ito gagana kung walang mga reference point sa paligid mo tulad sa karagatan. Para malaman ng mga sailor kung saan ang latitude, hihintayin lang nila ang taas ng tirik ng araw para malaman kung saan ang sentro nito. May mga chart ang mga unang explorer para may eksaktong sukat ng latitude base sa lokasyon ng araw, kahit na magkaproblema sa longitude.
Importante pala sa mga explorer ang timekeeping para malaman nila kung nasaang bahagi na sila ng mundo. Pero hanggang 1700s, lahat ng orasan ay medyo mabilis o mabagal. Hindi sabay-sabay ang takbo. At dahil ang mga orasan ay gawa sa metal, nagbabago-bago ang bilis ng takbo ng mga ito depende sa temperature. Ibig sabihin, ang takbo ng orasan sa England ay pwedeng maiba sa Sahara Desert? Alam ng British government na para matukoy ang longitude, tamang timekeeping ang sagot. Pero bigo ang lahat, kaya itinatag nila ang Board of Longitude na nagsimula ng isang paligsahan para makita kung sino ang pwedeng gumawa ng isang matibay na orasan na may perpektong oras. Ang unang perpektong orasan ay ginawa ng karpinterong si John Harrison na isinali niya sa contest. Mahulaan niyo ba kung paano na-solve ni Harrison ang problema sa paggawa ng perpektong orasan na gagana sa iba't ibang temperatures at pressures? A. Gumamit siya ng stainless steel parts. B. Gumamit siya ng kahoy imbis na bakal. Or C. Gumawa siya ng parts mula sa diamond. Ang sagot ay C. Gumamit si Harrison ng diamante para sa gears ng orasan. Ito ay hindi apektado ng expansion at contraction. Ibig sabihin, ang orasan niya ay gagana kahit saan parte ng mundo. Ang Harrison clock o H4 clock ay naging standard at pinagmalaki bilang the most accurate timepiece to ever exist. Nakatulong ito sa mga British Navy na malaman kung nasaan sila sa mundo. I believe! Thank you very much, the East Crew! Kasama natin sa biyaheng ito ang mga modern explorers na out of this world. Ang mga astronaut ng International Space Station. Sa loob ng ilang dekada, nagpuunahan ang kanya-kanyang space exploration na makapaglakbay sa space. Inilunsad noong 80s ang Mir Space Station ng Russia, ang unang nagtagal sa space. Na-challenge ang Amerika. Gumawa sila ng mga disenyo ng istasyon at nakipagtulungan sa European Space Agency at Japanese Aerospace Exploration Agency. Wow! Noong 1993, nagkaroon ng isang plano para sa International Space Station na parehong pinakilala ni na US Vice President Al Gore at Russian Prime Minister Viktor Chernomyrdin. Inilunsad ang International Space Station o ISS sa orbit noong 1998. 7 US astronauts at Russian cosmonauts ang namahala sa ISS na tumatakbo ng 5 miles per second. Umiikot sila sa Earth bawat 1.5 oras. Ang ISS ay nagsilbing lugar para magsagawa ng research at isa ring base para sa susunod na expedition sa Mars, mga pangmatagalang misyon sa buwan at iba pa. Uy ha, malaki ang sakripisyo ng mga ISS crew kasi para magtrabaho sa space, kailangan mahigit 200 miles sila sa labas ng Earth. Nakakamangha daw ang paglalakbay sa kalawakan ayon sa mga astronaut. Ang pinakamaganda dito, syempre, ang view. Sa Earth o sa mga bituin ka man tumingin, siguradong makakakita ka ng ilang nakakamangha at nakakabilib na tanawin. I believe! Thank you very much, the East Crew! Siguro magaling magluto ang nakaisip ng restaurant rating system na yan, no? Hindi chef kundi magkapatid na nagbebenta ng gulong ang nakaisip nito. Noong 1900, problema ng magkapatid na sina Edward at Andre Michelin ang mahinang benta ng mga gulong nila. Konti pa lang kasi ang mga sasakyan at gumagamit ng gulong. Wala pang 3,000 ang sasakyan sa France. Kaya naisip nila na kung mas maraming tao ang gagamit ng kotse, marami rin ang bibili ng gulong. Nakakabilib yun, ha? Naisipan nilang gumawa ng listahan para sa mga motorista, ang Michelin Guide. Nag-print sila ng 35,000 copies ng kanilang unang edisyon na may mapa, instruction sa pagpalit ng gulong at listahan ng mga mekaniko, hotel at gasolinahan. Sa mga sumunod na 22 editions, pinalawak nila ito sa iba pang bansa sa Europe at Mediterranean. Dumami naman ba ang bumili ng gulong nila? Malamang, pero hindi tayo makakasiguro. Isang bagay lang ang sigurado. Sumikat ng husto ang restaurant section ng guide nila. Kaya kumuha sila ng mga kritiko sa pagkain para bisitahin at suriin ng hindi nagpapakilala sa mga restaurant.
Secret review! Maraming restaurant guide ang kasabay nila noon. At bawat isa ay may sariling sistema. Ang Michelin team ang nagsimulang mag-rate gamit ang stars. Ibig sabihin ng 1 star ay very good ang restaurant. Ang 2 stars ay excellent restaurant at sulit kung sasadyain mo. At ang 3 stars ay pambihirang restaurant at kailangang puntahan. It's trivia time, ma! True or false? Hiniling ng Allied Forces ang Michelin Guides na mag-print muli noong World War II. Believe it or not, ang sagot ay true. Kahit na huminto ito sa pag-print para makatipid sa panahon ng gyera, hinili ng Allied Forces na mag-print muli sila dahil meron silang pinaka-eksaktong mapa ng France. Pagkatapos ng World War II, ang Michelin ay nangunguna sa restaurant rating system sa buong mundo. Nagustuhan ng mga turista ang star rating system nila, lalo na yung mga foodie na gustong makatikim ng masarap na pagkain. Nakuha ba ng Michelin Brothers ang goal nila sa negosyo? Ang Michelin ay ang pangalawa sa pinakamalaking tagagawa ng gulong sa mundo. Yan ay dahil sa 3-star na talino at yaga. I believe!